Ang ipinadala lamang initially rito ay dalawang ghost projects. Ang ghost projects po ay nasa vicinity of something like 70 ghost projects. Ang nangyari po, ang pinadala nyo ay dalawa lang. Upon my insistence, nagpadala po kayo ng isang document na hindi ko po masyadong ma-figure out, pero parang nag-i-indicate doon, you were saying that there are 17 or 15 projects na walang structure. Hindi ko po alam kung ang ibig sabihin nun, ghost projects. I recall that you promised this committee an initial list of details of ghost projects. We are holding you to that promise until today. Ang nangyari po kasi, ang ipinadala lamang initially rito ay dalawang ghost projects. That was not the intention. That was not the commitment made during the last hearing. That is why I have to text Secretary Bonoan and remind him that sa tanong ni Senator Jinggoy na marami naman talaga and you replied in the affirmative. So sabi ko, meron po kasi kaming information that a certain DE already confessed to you that the amount of 7.3 billion was used for ghost projects. 7.3 billion pesos. So on the assumption that each project will cost 100 million each, easily, ang ghost projects po ay nasa vicinity of something like 70 ghost projects. Ang nangyari po, ang pinadala nyo ay dalawa lang. Pagkatapos, upon my insistence, nagpadala po kayo ng isang document na hindi ko po masyadong ma-figure out, pero parang nag-i-indicate doon, you were saying that there are 17 or 15 projects na walang structure. Hindi ko po alam kung ang ibig sabihin nun, ghost projects. Pero malayo pa rin po doon sa estimates na inaasahan po ng committee. So, ang ginawa po namin, we utilize the data coming from the President's website. At doon po ay malinaw po na there are about 60 indicative of ghost projects. At ang iba po naman ay nakonfirma doon po sa report ni Senator Ping nung siya po ay nag-deliver ng privilege speech. Kaya sa listahan po namin ay dapat po mga 60 ghost projects sana ang ating pag-uusapan ngayon. Na sa ngayon po ay nakakalat sa maraming panig ng ating bansa. To the Department of Budget and Management, sana po meron kayong representative. You have submitted documents which include NEP and insertions of congressional initiatives in the General Appropriations Act. Pero ang kailangan po nating malaman, sino po ang naglagay ng mga insertions na ito at saang lugar ang sakop ng mga proyektong ito. The Filipino people deserve to know who orchestrated these budgetary insertions that may have facilitated the concentration of contracts. Hindi po namin nilalahat pero marami dito ang insertions na maanomalya. Mamaya po ay isa-hisahin po natin yung difference po ng NEP na binigay na ceiling, for example, ng DBM sa DPWH. Pagkatapos ikukumpara natin sa GAA, napakalaki po ng diferensya talaga. Hindi kami halos makapaniwala kung bakit meron na nga ceiling na binigay ang DBM. Pagdating sa GAA, katakot-takot na patong ang nangyari. Maring sagutin po yan siguro mamaya kung sino po yung representatives ng DBM at saka ng DPWH. Ang Bureau of Internal Revenue po ay kausap namin
sapagkat kailangan din po nilang tumulong dahil po sa malawak at maanomalyang pagkakagawa ng mga flood control projects. Nakahanda po sila, sang-ayon po sa aming informal engagement sa kanila, nandyan lang po sila sa paligid at nakahanda na mag-issue ng LOA sa mga individual contractors na inayahan po natin. Kailangan po nating ma-ensure na ang contractors po na bibigyan ng ganitong otoridad ay mga legitimate entities capable of fulfilling their tax obligations. Sa Philippine Contractors Accreditation Board, kung nandyan po kayo, you must restate for us the requirements for contractor accreditation and explain how these 15 contractors and even more obtain their licenses across different categories. You have publicly stated that you will conduct an investigation yourselves. Pero paano natin masasabi na walang conflict of interest kung meron sa inyo ang contractor din nakasama po sa 15 na na-identify? Malinaw po ang batas, Republic Act 4566. As we will have to read it in conjunction with RA 6713. Kailangan po kahit na contractor na member po ng board ninyo, meron pong divestment of interest. Hindi naman po, kahit alam namin na pinapayagan naman po na read it also within the spirit of Republic Act 6713. Kailangan po naka-divest kayo. At ang divestment, alam naman po natin, up to 4th degree of consanguinity or affinity. Pagka hindi po ganon, hindi po tunay na divestment yun. Kaugnay na rin po namin dito ang Bureau of Immigration and Deportation. We have requested the immediate issuance of Immigration Lookout Bulletin Orders. Kailangan naming malaman kung sino ang mga nagbabalak na tumakbo para umiwas sa pananagutan. Meron din po kaming informal discussion sa Anti-Money Laundering Council. Sila po ay nakahanda rin at ang kanila pong assurance sa amin, minomonitor po nila ang ginagawa nating proceedings. At kinakailangan lang nila ang isang formal letter. Pero kahit wala pa po yun, nagmo-monitor na sila at nag-uumpisa na sila. Kami po humihingi ng tulong sa kanila para matrack natin ang financial flows that may have been used to keep the operations of these contractors appearing very, very clean. Ang pera ng taong bayan ay hindi dapat nagiging daan para sa pandaraya. Sa Insurance Commission din po ay nakikipag-ugnayan kami para po ma-regulate po ninyo yung pag-i-issue ng mga surety bonds or performance bonds na sila yung mag-guarantee po sa pagkukumpleto ng mga projects. Hindi po ba kailangan ninyo ang notice of termination and declaration of default bago ninyo makolekta sa DPWH ang performance bonds? Yung Commission on Audit po, talagang malaki po ang aming inaasahan sa inyo. Nag-special fraud audit kayo. Nasaan na po yung fraud audit na inaanunsyo ninyo? Sabi nga po ni Senator Migs nung nakaraang hearing, we must address the elephant in the room. Meron pong, ito po, allegation lang, kailangan din nating malaman. Yung asawa po ng isang commissioner ng COA po ay isang contractor din. Wala po tayong conclusion dito. Lahat po sana ito ay maayos nating ma-imbestiga lahat. Kasi parang may conflict of interest nga naman doon. Paano i-audit po yung trabaho po ng contractor. Nakikita po namin yung mga pattern. Puro pangako naman yung paggagawa ng investigation. Yun pong concentration ng 100 billion sa kontrata among the 15 contractors is not a statistical anomaly. It is evidence of systemic manipulation of our procurement process. Hindi po ito aksidente, hindi ito kaguluhan lang. Ito ay sistematikong pandarambong sa taong bayan.
Sa hearing po nito, we demand the following. Complete disclosure of all ghost projects, not selective submissions. Full identification of officials responsible for GAA insertions. Comprehensive reporting on regulatory compliance and oversight failures. Immediate action on immigration lookout bulletins. Transparent cooperation with anti-money laundering and internal revenue investigations. Concrete measures for conflict of interest resolution. Decisive administrative action against complicit officials for feature of performance or surety bonds as necessary. Sa lahat po ng mga opisyal at iba pang resource persons na nandito ngayon, huwag ninyo kaming subukan. Ang taong bayan po ay nagbabantay at hindi namin po tatanggapin ang mga dahilan at palusot. This committee's patience with bureaucratic stonewalling has reached its limit. We expect substantive answers, truthful answers, concrete actions, and genuine accountability. The Filipino people have suffered long enough under a system that allows a select few to profit while communities drown in floods and could have prevented with properly implemented projects. Ang katotohanan na hindi pwedeng itago, ang hustisya ay hindi pwedeng ipagliban. I now call upon the resource persons to come forward and fulfill their obligations to this committee and to the Filipino people. Maraming salamat po. We now, Director General, we now to consider the